Pag nabanggit nga ang Grabe Ba ay ang unang papasok sa mga isipan natin ay itong content creator na talaga namang nakakatuwa at kinagigiliwan sa social media dahil sa kanyang mga daily problem vlogs. Ate, kakain na ito. Kinain na ng pusa yung ulam natin. Grabe ba? At dahil nga sa content na to ay talaga namang pumutok to sa Facebook. Dito nga ay talaga namang nakilala at sumikat ang taong to. At kitang kita natin yung pagbabago ng kanyang buhay. So kung gusto nyo ang kilalanin si Grabe Ba at kung sino nga ba siya, ay tapusin nyo tong video. At kung handa na nga kayo ay let's go to the main topic. Grabe ba? Pinaghirapan kong prituhin? Naman ang nakakita sa inyo, nilalapang na ng pusa yung ulam. Buhay nga naman talaga oh. Si Yas Velasco o mas kilala sa tawag na Grabe Ba ay sumikat noong 2022. Sa unang video na in-upload nga ng kanyang kaibigan ay di nila inakala na magtitrend ang videong to. Maraming ang nakapanood neto at dahil nga sa kanya ay di natin ikakaila na isa sila sa nag-umpisa sa binangungot video. Binabangungot ka na naman. Putang ina mo, palagi-lagi ka nang binabangungot Ano? Ha? Matapos nga ng pagkasikat ng videong to ay ito na ang pagkakataon ni Yas Velasco o mas kilala sa pangalang Grabe Ba na gamitin yung kanyang kasikatan. Dito nga ay hindi alam ni Yas Velasco kung ano nga ba ang kanyang gagamiting pangalan para umpisahan yung kanyang pagbablog. Hanggang sa umabot siya na ipangalan sa kanyang Facebook page ay Barberos TV 2.0. Dito na nga siya mag-umpisa na mag-content na pinangalanan ng mga supporter na Daily Problem. Dahil nga sa mga content na ginagawa ni Yas Velasco ay talaga namang pumutok nga to at nag-trend sa Facebook at umabot nga sa point na kinukuha ng mga ibang content creator yung kanyang video. At sa patuloy na pagko-content ka dito ni Yas Velasco ay napansin nga ito ng ibang malalaking influencer tulad nitong si Pio Balbuena. During that time nga ay kasagsagan din ng mga video ni Pio na pinangalanan niya na pelikula kung saan naman ay siya mismo yung director ng mga video na to. At dahil nga sa kasikatan ni Yas Velasco that time ay naisipan ni Pio Balbuena na imbitahan ito sa gagawin niyang video. Sa pagpasok nga dito ni Grabe Ba sa serye ay pinangalanan ito ni Pio na Tagos sa Hapunan na ang title na to ay mahihintulad sa mga content ni Yas Velasco. Ito nga ay talaga namang mas dalong pumutok yung pangalan ni Grabe Ba at nakilala na rin ng todo. Pero sa kabilangan ng kanyang pag-stay sa pader ni Pio Balbuena ay unti-unti niyang na-realize dito na parang hindi siya umuusad o umuunlad. Ang tibay rin talaga ng mukha mo, Damulog. Napakatibay ng mukha mo, Damulog. May pagbanta-banta ka pa talaga. Kaya naman nag-decide dito itong si Yas Velasco na umalis na lang at magsarili. At dahil nga dito ay gumawa siya ng hakbang at nagpatuloy sa buhay kahit maraming nangbabash sa kanya. Samot sari nga ang nambabas sa kanya at sinasabing ginamit nga lang doon ni Yas itong si Pio sa kanyang kasikatan. Pero in reality naman talaga ay walang nakuha itong si Grabe Ba. Imbis na magtuloy-tuloy pa rin ang kanyang kasikatan, ay mas lalo nga siya ditong lumubog. Pero nagpatuloy pa rin naman siya sa pagko-content na kanyang ginagawa na daily problems. At sinabayan niya rin ito ng sipag na daily ambition. Ambition na umangat sa buhay. Dahil nga nagkaroon siya ng konting kita at konting pera, ay nagtayo siya ng isang business para di umasa sa iisang income lang. So dito pa nga lang ay masasabi nating wais itong si Grabe Ba. Kung nakikita man natin siya sa mga video ngayon, ay talaga namang laging kasiyahan ang binibigay niya sa mga tao. So ang pangarap ni Yas Velasco na isang rapper ay napunta nga ito sa isang comedian. So talagang di mo nga masasabi ang magiging kinabukasan ng isang tao. Anyway, sa unang business nga ni Grabe Ba, ay naglabas siya ng pares pero di nga ito tumagal at hindi nga dito sumuko mag-business si Yas Velasco at nilabas niya ulit itong business niyang isa na pinangalanan na Chongsi. Noon pa man ay talagang hilig na ni Yas Velasco na mag-business. I think na pangarap niya talaga to dati pa. Kapag gumagawa nga siya ng video, ay minamarket niya rin itong business niya. Pero matapos ng ilang buwan ay hindi na rin to nakita. Binalak pa nga dito mag-business ni Yas na pinangalanan na Grabe Ba Resto. Nakahanda na nga din dito lahat at gumawa na rin siya ng isang Facebook page para dito. Pero di nga to nag-boom tulad sa inaakala niya. So talaga namang nakakabilib itong si Yas Velasco o mas kilala sa Grabe Ba dahil nagpatuloy nga lang to sa buhay. Matapos sa mga nangyari sa buhay ni Yas Velasco ay sa kanyang pagbabalik noong September 4, 2024 ay kasama niya na sa pag-vlog itong asawa niyang si Jamela. At
makikita nga natin dito na nagkaroon na rin siya ng pamilya. So marami nga ditong nagulat dahil napakaganda ng asawa niya. At ayon nga mismo kay Jamela, ay talagang pinurso nga daw siya neto. At humarap din to sa kanyang pamilya. Sa paggawa nga nila ng page na to ay dito na unti-unti na namang umugong yung pangalan ni Yas Velasco. Nag-umpisa nga sa content na daily problems ay dito niya pala mahanap ang tunay niyang kasiyahan. Dahil nung nagkapamilya na nga siya ay naisipan ng mag-asawa na gumawa ng content na talaga namang nakakawili. At sa pagkaputok nga ng kanilang video at dahil na rin sa kilala itong si Yas bilang content creator, ay di na sila nahirapan na iangat ulit yung pangalang Grabe Ba na kasama itong pamilya niya. Sa unang video nga nila ay mapapansin natin na manipis pa yung muso ni Yas Velasco. Pero matapos ng ilang buwan ay napapansin natin kumakapal na yung muso niya. Dahil ito pala yung naisipan ni Jamela na lumutakin yung kanyang muso. Ano yung pinamigay mo na lang ako? Kwentuhan pa lang naman, wala pala. So dahil nga dito ay umani ito ng mga nakakatuwang comment. Dahil in reality, ay nakakatanggal sila ng pagod. At para sa akin ay bilang content creator, ay deserve na itong si Yas Velasco na mas sumikat at makilala sa buong Pilipinas. Dahil maraming ang nakasaksi sa kanyang pinagdaanan, na isa na din ako doon. At ngayong content nga nilang mag-asawa ay talaga naman nakaka-good vibes. Kung gusto nyo nga silang bisitahin ay meron silang pangalan sa Facebook page na Jamela's Vlog. Nag-umpisa sa daily problems, pero nahanap ang tunay na saya sa tunay na pamilya. Si Yas Velasco lang ang nagpapatunay na kahit anong dapa sa buhay ay kailangan pa rin magpatuloy. At kahit nasa mahirap na sitwasyon ay kailangan mo pa rin bumangon. Marami ang ginawang business si Yas na hindi nag-boom sa social media, pero hindi nga siya sumuko dito. Ang masabi ko lang sa kanya ay grabe ba. Grabe ba? Usapan na kinabang. Baba kayo. Baka kayo ulamin ko. Papansin nga natin sa kanyang mga video ay talaga namang nahanap na ni Yas ang totoong saya sa pagbablog. Makikita nga natin na sa bawat release ng kanilang mga video sa Facebook ay talaga namang kawawang kawawa yung nguso ni Grabe Ba. At sa pagsikat nga ni Yas ay kasabay niya na ang kanyang asawa na si Jamela. Nag-umpisa nga sa matinding problema ay nagtatapos sa masayang pamilya. Ganito nga yung naging buhay ni Yas Velasco, umiikot sa magulo at hindi maintindihan ng mundo. Nag-umpisa sa pagiging rapper ay napunta sa pagiging comedian. Nag-umpisa sa daily problem at nagtatapos sa happy family. Siya lang naman ang nakilala bilang Grabe Ba sa mundo ng social media at nagpauso ng daily problem vlogs. Marami nga siyang napasayang mga tao kaya naman kung isa ka sa napasaya ni Grabe Ba sa social media ay mag-iwan naman ng like sa ating video. So kayo, anong masasabi niyo sa naging buhay ni Yas Velasco o mas kilala sa pangalang Grabe Ba? I-comment niyo naman yan sa ating comment section at mag-comment din kayo kung sino yung susunod nating itatopic. Ang series nga na ginagawa nating video ay ang pagkilala sa mga content creator na talaga namang nakakatuwa. At syempre marami pa tayong itatopic na iba. Kaya naman stay tuned lang at abangan ang mga susunod na video.